Mga kapatid, yung Antikristo at yung kumakalaban sa Diyos, hindi po yan galing sa mga makasanlibutang bagay, kundi yan po ay magmumula sa Christianity. Paano natin nasabi, no? Bago natin puntahan. Dito po ay mayroong binanggit ang Panginoong Hesukristo sa aklat ng Juan, Kapitulo 17, ang versikulo ay 12, na ganito ang sabi niya. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iingatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binabantayan ko, at isa man sa kanila'y walang mapahamak or walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So mayroon pong nabanggit dito ang ating Panginoong Hesukristo, Sister Annabel, sa kapanahunan niya na yung salitang anak ng kapahamakan. Ito po ay sinabi ng Panginoon Hesukristo na tumutukoy doon kay Judas Iscariote, na sa kanya po naka-address yung salitang anak ng kapahamakan. Ngayon, itong anak ng kapahamakan na tumutukoy or naka-address sa kay Judas Iscariote, muling binanggit ito ni Apostol Pablo sa huwad na darating na siyang magpapahirap sa bayan ng Diyos. Ito po'y ating mababasa sa aklat ng ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, ang talata ay 3. Basahin natin. Ayan, basahin mo, Sister Annabel. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya kanino man sa anong paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagkataliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So ito inulit ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Tesalonika or sa ikalawang Tesalonika, na itong anak ng kapahamakan ay binanggit niya dito or kanyang binanggit ang salitang ito. Na ito po'y tumutukoy walang iba kundi ito po yung Antikristo, sapagkat sa verse 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y uupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili tulad ng sa Diyos. So ito po'y sinabihan ni Apostol Pablo na anak ng kapahamakan. Sino itong anak ng kapahamakan na tinutukoy niya sa hinaharap? Walang iba kundi ito po yaong tinatawag o nagtataas sa kanyang sarili sa mga Diyos or sa sinasamba, no? Ay walang iba, ito po ay walang iba kundi yung papacy. Ngayon mga kapatid, itong papacy or the system of papal supremacy, papal Rome na tinatawag na papacy, no? Sistema yung ating pinag-uusapan, hindi ho tao, ano? Ay siya po naka-address dito, yaong anak ng kapahamakan, sapagkat paano natin nasabi na siya yung anak ng kapahamakan? Dahil yung leopard-like beast, the little horn, siya po yung nagpapasamba sa kanyang sarili. Base po sa ating nabasa kahapon na mga referensya sa La Sibilta Katolika at sa ganun din sa ibang mga sulat. Nataglay po niya yung karakteristik ng leopard ng Grecian Empire sa panahon ni Alexander the Great. At ito po ay naka-address doon sa Bishop of Rome, the papacy, na nagpapasamba sa kanyang sarili, at ito po yung sinasabi or tinutukoy ni Pablo na anak ng kapahamakan. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, sa madaling sabi, ang tao ay dumadaya sa buong sanglibutan. Walang iba ang dumadaya na sa loob ng Christianity, sapagkat si Judas Iscariote, kasama po siya sa 12 disciple ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, yung anak ng kapahamakan, hindi po yan nasa labas, kundi nasa loob po yan ng Christianity. At ito nga po mga kapatid ay tumutukoy sa papacy, no? Sa papacy na siya po yung Antikristo na dumadaya sa buong sanglibutan. Pero dumadaya ang Diablo sa pamamagitan ng papacy. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, kung paano siya dumadaya sa panahon ng Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grecian Empire, at saka sa Roman Empire, ay gayon din ang panahong ito, no?
walang pagkakaiba, kundi ang kaniyang batas na kanyang ginagawa, ito po'y batas sa kanyang sarili. Batas na gawa ng tao na kanyang pipilit na ipapasunod sa tao. Kaya kung mayroong batas ang Diyos, mayroong ding batas ang dyablo, subalit ito po ay sa kanyang sarili. Kaya dalawang labanan sa panig ng Diyos at sa panig ng dyablo. Kaya ngayon mga kapatid, itong dyablo, kung ating pag-aaralan, Revelation chapter 12, no? Yung dragon na mayroong 7 ulo, at yung 7 ulo sumisimbolo sa kaharian ng Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grecia, Roma, at saka pagan Rome, at saka yung tinatawag, yung pangpito, Papal Rome, no? Ito po yung 7 ulo ng dragon. Ibig sabihin, ito po yung kinasangkapan ng dyablo sa huling panahon na ito upang dayain ang tao sa buong sanglibutan. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, dadako na po tayo sa ating topic. Binibigyan ko po ng linaw sapagkat sa panahong ito mga kapatid, dalawa lang po ang naglalaban, no? Yung sa Diyos at sa dyablo. Kung mayroong utos ang Diyos na ito po ay summary na huwag tayong lumabag o magkasala sa Kanya, ay mayroon ding batas ang dyablo sa pamamagitan ng Antikristo, the papacy, the little horn, the leopard-like beast, na kanyang mga batas at ito po'y nakasentro sa kanyang sarili at siya'y nagpapasamba, Sister Annabel, no? Kaya nga mayroong Revelation chapter 14, verses 6 to 10, the three angels' messages, dahil mayroong linabag ang Antikristo na mga batas ng Diyos. Yung batas ng kanyang ginawa, hindi talaga naka-address sa Diyos, kundi sa kanya mismo. Kaya nga kung titingnan natin yung 10 commandments na modern 10 commandments ng ating mga kaibigan na Roman Catholic believer, yung nakapaskil na 10 commandments sa kanila, yung first, yung pag-ibig sa Diyos. Actually, hindi na 4 naging 3 na lang. Yan po ay naka-address sa kung paano mo or paano sasambahin ng tao yung papacy or yung papal Rome, no? Yung sistema ng papacy. Hindi alam yan ng tao kasi nandyan po nakalagay dyan kung paano sasambahin yung papacy. Naka-address sa kanya yan. Kung sa baga, kanyang inalis yung original na 10 commandments na yung first to 4 commandments na tumutukoy sa pag-ibig sa Diyos na manlalalang na tunay at kanyang pinalitan ng kanyang kautusan. Pero hindi alalaman ng tao na ito po pala ay naka-address sa dyablo indirectly through the beast, the papacy, the first beast, the sea beast. Siya po yun. Kaya ngayon, titingnan natin ang Bible, particular kung paano tumayo ang mga lingkod ng Diyos sa kapanahunan na sila ay inusig at sa kapanahunan nang sila ay nalagay sa alanganin, Sister Annabel, no? Kaya una po sa ating titingnan itong sa aklat ni Daniel. Sapagkat yung aklat ni Daniel, ito po'y konektado sa Revelation. At alam natin na kung sa panahon ni Daniel, mayroong mga batas na sila ay talagang nalagay sa kalanganin at kung paano sila tumayo. At doon ay resulta ang pag-iingat sa kanila ng Diyos. Oh? Pinabayaan ba sila ng Diyos or iningatan? Kaya ating aalamin ngayon. So unahin natin si Annabel dito sa Daniel chapter 6. No? Unahin muna natin si Daniel. Sa Daniel chapter 6, verse 7, basahin natin hanggang 10, na dito po ay mayroong batas na nilagdaan ang hari. Na sinabi po dito sa verse 7, kung ating babasahin, Sister Annabel, ako na lang magbabasa. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan ng mga satrapa, ang mga kasangguni, at ang mga gobernador ay nagsipagsanggunihan upang magtatag ng isang palatuntunan ng hari sa kaharian upang maglagda ng ang sinuman na pasiyang mahigpit ng sinumang humingi ng isang kahilingan sa kaninumang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo hari ay ihahagis sa lungib ng mga leon. Mayroong batas na nilagdaan yung hari. Ano yung batas na ito, Sister Annabel? Ito po yung kung sino mang tao ang hihingi sa sino mang Diyos sa loob ng 30 araw, maliban lamang sa hari, ay itatapon sa lungib ng leon. Ito po yung parusa doon sa lungib ng leon. Batas ito ng hari. Pero kung titingnan natin dito,
Alam natin na sa buong kasaysayan ng Daniel, si Daniel kasi, meron siyang cycle na ginagawa sa kanyang buhay. Ito po yung kanyang pakikipag-usap sa Diyos, no? 3 araw sa isang beses. 3 araw. 3 beses sa isang araw na baliktad tuloy. Kaya sa verse 10, kung ating babasahin, at nang nalaman ni Daniel ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kaniyangang mga dungawan ay binuksan sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod sa kanyang tuhod na maikatlo sa isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. So una, mga kapatid, mapapansin natin dito yung salitang nang malaman ni Daniel. So yung batas, nalaman ni Daniel. At alam ni Daniel, kasi yung word na ginamit dito, nang malaman ni Daniel, ibig sabihin, alam niya yung parusa na maglalabag sa batas ng hari at itatapon sa lungib ng leon. Ang tanong or malaking katanungan, si Daniel po ba ay iniba niya yung kanyang cycle ng kanyang ginagawa sa Diyos? Hindi ho. Si Daniel, mga kapatid, unang karakter ni Daniel, hindi po si Daniel manlalabag sa kung ano ang batas ng Babylon. Si Daniel po ay masunurin sa batas ng hari. Subalit nang kanyang makita na ang nangyari sa kapanahonan niya ay makakaapekto sa kanyang ginagawang pakikipagrelasyon sa Diyos, siya po ay tumayo sa kanyang pananampalataya. Siya po ay nagtumayo or they stand in faith, si Daniel. Kaya ano ang sabi, mga kapatid ng talata? Binuksan niya ang dungawan sa dakong Jerusalem at siya'y lumuhod sa kanyang tuhod na maikatlo sa isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos na gaya ng kanyang dating ginagawa. So kung ano ang kanyang ginagawa dati, gayon pa rin ang kanyang ginagawa kahit napakinggan niya na ang yung nalagdaan ng hari na sino man ang hihingi sa sino mang Diyos sa loob ng 30 araw, ihahagis sa lungib ng leon. Pero ang malaking katanungan, nagbago ba ang ginagawa ni Daniel? Ang kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos? Hindi, no? Kahit si Daniel, mga kapatid, ang tanong nito, si Daniel ba ay manlalabag sa batas ng hari? Hindi ho siya, sumasunurin po siya kasi isa po siya sa mga mayroong pinakamataas na katungkulan sa lugar ng Babylon. Oo, naabot pa niya yung Medo at saka Persian Empire. Ngayon, si Daniel, nang nakita niya yung batas ng hari na nilagdaan na ito'y makakaapekto sa kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos, mas sinunod niya ang kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos kaysa sa batas ng tao. Dito nagkakaiba, Sister Annabel. Dito nagkakaiba kasi mayroong nagsasabi na kailangan tayo pasakop sa gobyerno. Yes, pasakop tayo sa gobyerno. In what? Ang tanong, saan nung pamamaraan? Kasi ang gobyerno, inilagay po yan ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. Halimbawa, mayroong batas ang gobyerno na huwag kang papatay. Tama. Pasakop tayo dyan. Huwag kang magnanakaw. Pero ang batas ng gobyerno, kung sa ating natingin ay nakakaapekto ito at nakakasira sa ating pananampalataya sa Diyos, ganito, mga kapatid, ang ating salaminan, si Daniel. Tayo po tumayo sa ating pananampalataya kung sa tingin natin maaapektuhan ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya ang tanong, mga kapatid, si Daniel ba'y napahamak? Kung titingnan natin ang istorya, dito po sa verse 16, itinapon si Daniel sa lungib ng leon. Pero kung ating babasahin hanggang 23, walang galos si Daniel. At sa verse 24, yung gumawa ng kung sabaga bitag kay Daniel, itinapon ang kanyang mga buong sangbahayan. Hindi pa nga dumapo Sister Annabel doon sa pinakailalim ng lungib. Nilapa na ng leon. Oo, nilapa. Kinain na pati ang kanyang buong sangbahayan. So ito po yung consequence, mga kapatid, no, na nangyari sa panahon ni Daniel. Ng mga tao na lumaban sa Diyos ni Daniel.
Ngayon, una, mapapansin natin na si Daniel sa Sister Annabel tumayo. Ipaano naman yung ibang mga kapatid, no? Alalahanin natin, mga kapatid, na ito po ay, kung sa baga, yung cycles na ginagawa ni Daniel na sa kanyang pamumuhay, napiktuhan ang kanyang pagrelasyon sa Diyos. Oo. Katulad halimbawa, mayroon tayong ginagawa tuwing Sabat. Parang ganito mga kapatid, sinasalaminan ko lang. Katulad halimbawa sa ating ginagawa, every Sabat tayo po ay ugnayan sa Diyos, nakikinig tayo ng salita ng Diyos kasi yung Panginoon, siya po yung halimbawa, nakaugalian niya, Luke chapter 4 verse 16, nakaugalian niya na pumasok sa sinagoga. Oo. Kaya yung mga alagad niya, tayo, hanggang may mga nalalabi, ay tuwing Sabat, tayo ay narito sa loob ng church. Pero naalala ko po yung pagdating ng pandemic, no? Natakot ang mga tao, walang laman ang church. O, parang ganito lang, sinasalaminan ko lang mga kapatid, no? Ito po yung napakaliit lang naman, katulad ng kay Daniel. Subalit siya tumayo. Pangalawa mga kapatid, titingnan natin si Shadrach, Meshach, Abednego naman, no? In the book of Daniel chapter 3, sa Daniel chapter 3 naman, verse 16. Basahin mo, Sister Annabel. Si Shadrach. Si Shadrach, Meshach at Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nebuchadnezzar, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay nakapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Sa verse 18. Ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami mga glingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. So ngayon mga kapatid, ito po'y response ng ating kapatid na tatlo na si Shadrach, Meshach at Abednego sa panahon na ang hari ay mayroong batas na ang sino man na makarinig ng mga tugtog ng tambol at mga instrumento ay yuyukod sa larawan na ginawa ng hari. Nang mapakinggan ito mga kapatid ng mga tao sa lugar ng Babylon, lahat sila ay nagsiyukod sa larawang inanyuan. Maliban lamang sa tatlong Hudyo na ito, si Shadrach, Meshach at Abednego, Sister Annabel. Kaya dahil sa mahal sila ng hari, nagbigay ulit siya ng pagkakataon, inulit ito. Oo, inulit ito sa verse 12 hanggang 15. Subalit, nang kanilang mapakinggan, ano ang ginawa nila mga kapatid? Hindi sila lumuhod or hindi sila sumunod sa batas ng hari. Dahil una, alam nila na itong pagyukod, pagsamba sa larawan na inanyuan, ito po ay kasalanan sa Diyos. Malaking kasalanan ito. Alam nila. Kaya nga mga kapatid, sila po'y tumayo sa kanilang pananampalataya at ano ang sabi nila? Alam namin na ililigtas kami ng Diyos. Kung sakali man na hindi kami ililigtas, hindi pa rin kami susunod o sasamba sa larawan na ginto. Kaya ano ang tanong mga kapatid? Sila po mga kapatid ay iningatan ng Diyos. Hindi sila na no? Kaya nga kung titingnan natin, hindi sila natakot ang kanilang kaisipan, hindi sila nakasentro sa pagkatakot sa hari. Kundi ang kanilang pagkatakot nakasentro doon sa Diyos na manlalalang. Kasi nasa punto po sila, Sister Annabel, ng pagpili, no? Batas ng tao na alam nila na makakaapekto sa kanilang pananampalataya or batas ng Diyos. Kaya sa madaling sabi, mas pinili nila yung batas ng Diyos, Sister Annabel. Kaya ano ang ginawa sa kanila? Sa verse 23 at 24, itinapon doon sa horno. Yan, itinapon sa horno. Pero iningatan sila ng Diyos, mga kapatid. So yun po ang ating makikitang mga halimbawa na ating magagamit sa huling panahon na ito. Bagamat according sa prophecy ng Revelation chapter 13 ay mayroon talagang mamamatay. Pero kinukuha natin ang mga ebidensya ng Bible na kung papaano sila tumatayo kasi sinasabi nila ay grabe yung pananampalataya noon. Pero ang tanong, parehas din sila katulad natin ng mga tao, Sister Annabel. Si Shadrach, Meshach, Abednego, tao din, katulad natin, mayroong takot. Subalit,
ako'y naniniwala sa kapanahonan nila, mayroon silang takot talaga na mamatay sila. Subalit, nangingibabaw yung pananampalataya. Nangingibabaw ang pananampalataya at yung mga promesa sa kanila ng Diyos. Kaya nga, yung titingnan natin, itong Hebrew chapter 11, no? Hebrew chapter 11, ito po ay mga kasaysayan ng mga tao na naisulat sa Biblia dahil ang kanilang pananampalataya ay napakatatag, no? Kaya nga sa verse 11, kung ating babasahin sa, verse 1 ng chapter 11 ng Hebrew, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi o na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga sa verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kaniya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng ganti sa mga kaniyang nagsisihanap. So, kinakailangan talaga yung pananampalataya. Kaya nga doon sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego, yun po ay nagtulak sa kanila, yung kanilang pananampalataya na tumindig sa katotohanan ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya ayon sa Bible. Bagamat, uulitin natin, Sister Annabel, ayon sa hula ng propesya ni John, according sa Revelation chapter 13, sapagkat itong Revelation chapter 13, ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon, Sister Annabel. Ang hindi lang po natutupad, itong nasa verse 14, 15, 16, 17, at 18. Ito po yung inaantay natin sapagkat ito po ay sa panahon ng implementation of Sunday sacredness sa buong sanglibutan. Ibig sabihin, universal Sunday law. Oo. At ang mangyayari during the Dark Ages, na ang mga tao ay na hindi tumanggap ng authority ng papacy, the Antichrist pinagpapatay. Gayon din mangyayari sa panahong ito. Kaya nga sabi ng Biblia, sa verse 14, na dumadaya at nadadaya niyang mga nanahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop. Pagka sinabing larawan, image, likeness, isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak na ikamamatay at nabuhay. At siya ay pinagkalooban na makapagbigay ng hininga sa larawan. Sino yung pinagkalooban na makapagbigay ng hininga sa larawan? Walang iba kundi yung the second beast, the land beast, the United States of America. Na ano ang sabi? At maipapatay naman ang lahat na hindi sumamba sa larawan ng hayop. Ito po yung sinasabi ng Bible, no? Na, ayan, gising na yung aking bunso. Ayan. So, ito po yung sinasabi ng Bible, no? Na ito'y mangyayari sa panahon ng Sunday law, universal Sunday law. Kaya nga sa verse 16, ang lahat maliliit, malalaki, mayayaman at mga duka, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda, singular, isang tanda, kanina plural, mga tanda sa verse 14, ngayon isang tanda. Sa kanilang kanang kamay o noo, at huwag makabili o makapagbili ang sino man kung siya'y mayroong tanda sa makatuwid baga ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. So ito po yung pinakamahalaga. At alam natin ito po ay authority ng papacy, Sunday sacredness, according sa ating nabasa sa ano bang aklat na yon? Sa Catholic Record, September 1, 1923, no? Yung Sunday kanilang authority. Kaya nga yung word na pangalan ng hayop, hindi ito pangalan na literal na katulad ng asawa ko kay Sister Annabel or Annabel, hindi ganyan, kundi pagka sinabing pangalan ng hayop, authority ng hayop. Yan pong ibig sabihin noon. Na mayroon siyang kanyang authority, ipapilit niya ang tao na sundin ito. Kaya nga dito sa verse 16, yung word na isang tanda, singular, ito po yung Sunday sacredness na kanyang gagawin na ipipilit na sambahin ng tao. Pag sinabing ipipilit, mandatory po yan. Walang sinasabi dyan na ayaw ko, o ganun. Pipilitin kalaga na tanggapin. Pagka hindi tinanggap, ano ang sabi ng Biblia? Papatayin. Yan po ang mangyayari sa huling panahon. At ano ang mangyayari kung hindi mo tatanggapin, hindi ka man mamatay, hindi ka makakapili, hindi ka
makabili o makapagbili ang sinuman maliban. O kaya grabe yung pagdadaanan ng Sister Annabel ng mga kapat talaga, no? Kung ano ang sa panahon ng during the 1,000 years, the reign of the papal supremacy na 1,260 years, na ang namatay dito, Sister Annabel, based on the history, 50 million ang namatay, more than 50 million na mga tao na tumayo sa katotohanan. At sa panahong ito, marami ding ang mamamatay, no? Sapagkat darating po yung mga trouble na tinatawag. So yan po ang katotohanan na bakit natin sinasalaminan ang buhay ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, Abednego, sapagkat magagamit natin ito sa panahong ito. Dahil ganito lang mga kapatid ang nangyayari. Batas ng Diyos, batas ng tao. Kung sinusunod natin ang batas ng Diyos, ibig sabihin, sa Kanya nakasentro ang ating pagsamba. Kaya nga kung ating titingnan yung Roma chapter 6 verse 16, kung ano ang ating pinapahalagan, yun ang ating sinasamba. Oo, tingnan natin, basahin natin Roma chapter 6. Yan, Sister Annabel, basahin mo. Chapter 6 verse yan, 16. 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili sa pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Okay. So ano daw? Kung kanino natin inihahandog ang ating sarili na pinakaalipin upang tumalima, kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Yan. So ito po yung katotohanan na binabanggit ng Romans chapter 6 verse 16. Na pagka sino yung ating sinusunod, sino yung ating binibigyan ng kung sa bagay yung ating buhay ay nakatuon sa Kanya, sinusunod natin kung ano ang Kanyang sinasabi, doon nakabase ang ating pagsamba sa Kanya. Oo, yung ating yung ating honor sa Kanya. Yan lang yung madaling sabi. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mayroon siyang sinabi dito sa John chapter 15, verse 10, na ganito ang sabi, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, plural, mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Yan, kaya nga si Kristo nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Iniingatan niya yung mga sinasabi ng kanyang Ama. Ano ba yung sinasabi ng kanyang ng Ama? Yung mga utos. Kaya nga si Kristo ang pattern when it comes to pagsunod sa kautusan or sa utos. Kaya nga sabi ng iba, wala nang utos dahil si Kristo. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi po laban si Kristo sa law. No? Kaya nga si Kristo, kung merong mang siyang itinuturo, walang iba kundi law ang itinuturo ng Diyos. Minsan bumabago ito, depende sa kanyang salita or depende sa kanyang kaharap. Like for example, ang kaharap niya, mga Parisi, mga Iskriba. Alam niya ang Parisi at Iskriba, master sa kautusan. Pero kaya, pagka Iskriba ang kanyang kaharap, ang kanyang ginagamit na term, walang iba kundi ibigin mo. Pero ang ano niyan mga kapatid, yung word na ibigin kasi, love is the fulfillment of the law, no? Kaya ginagamit niya yung salitang ibigin mo sa iba. Pero pagka iba ng mga salita ng mga tao ang kanyang kaharap, gumagamit siya ng law. Katulad na halimbawa, yung isang tao na nagtanong, ano ba ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Sabi ni Kristo, alam mo ba ang kautusan? Pinupunta niya yung tao sa kautusan. Kaya maliwanag at malinaw na hindi itsapwera ang law sa panahon ni Kristo. Hindi po. Kaya nga kung titingnan natin, isa sa katibayan at patunay na ang law ay hindi masama. Doon sa Matthew chapter 23, no? Verses 1 to 4, na kung ano ang sabi ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay nagsalita, ang mga iskriba at mga pareseyo ang siyang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises sa ibang salin. Ayon yan sa Tagalog Popular Version na salin. Ano ang sabi sa verse 2? Sundin ninyo ang kanilang ipinag-uutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang pinapangaral. Pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ang kanilang kamay ay ayaw igalaw upang tumulong sa mga ito. Ang tanong sa verse 2, Sister Annabel, sinabi na ba ni Kristo na wag sundin? Ang sabi ni Kristo, sundin ninyo ang kanilang ipinag-uutos. Ano ang kanilang inuutos, Sister Annabel? Ang kanilang itinuturo? Kautusan ni Moises. Kaya maliwanag na ang kautusan ng Diyos, hindi po yan nawawala.
Kaya nga hanggang ngayon, kung bakit mayroong 3 angels messages, dahil mayroon pong lumabag sa utos ng Diyos, gumawa ang Antikristo, the papacy, ng kanyang sariling kautusan, at ito pong first pag-ibig sa Diyos na dapat sana ikinapit niya sa kanyang sarili, nagpapasamba. Ito yung hindi alam ng tao. Kaya nga, sa Revelation chapter 13, verse 4, ang tao ay namangha, nagulat, at nagsisamba sa papacy, the Antichrist. Sa verse 8 naman ng chapter 13, ang lahat ng mga nananahan sa lupa ay nagsisamba, kanino? Doon sa papacy. Ito po yung reality ngayon na nangyayari sa buong sanglibutan, na lahat ng tao ngayon ay nagsasamba talaga doon sa dragon, sa Satanas, sa pamamagitan ng Antichrist na yung papacy. Yan po ang katotohanan. Maliban lamang sa mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At alam niyo po ba mga kapatid, yung mga ginagawa na sa sanlibutan ngayon, yung mga pagan, mga practice, ang may kapakana po niyan, ayon sa Bible, mismo po, simula pa nun. Walang iba kundi yung dragon. Kasi, Sister Annabel, kung titingnan natin yung 7 heads, di ba? Yung 7 ulo na sumisimbolo sa Revelation chapter 12, aking tinutukoy, Revelation chapter 12. Magkaiba kasi yung ulo diyan sa Revelation 13. Oo. Yung Revelation 13, yan po ay Babylon, Medo-Persia, Grecia, at saka yung Fourth Kingdom. Bakit naging 7? Dahil leopard, it's sumisimbolo yan sa panahon ni yung 4 generals. Kaya naging 7. Si Lycos, Lysimachus, si Ptolemy, at saka si Cassander. Siya po yung 4 generals na pumalit kay Alexander the Great ng Grecian Empire. So yan po mga kapatid, yung Revelation chapter 12 na humabol sa babae, kasi yung babae represent the chosen people, the Israelites. Hinabol po yan sa simula pa po ng Egypt, Assyria, Babylon, hanggang sa panahon natin ito. At yung 7 ulo, it's represent po yan sa Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grecia, Pagan Rome, at saka Papal Rome, na humahabol sa babae hanggang sa nalabi. Ang taglay po ang kanyang mga ginagawang mga pandaraya na pilit niya na ibibigay sa mga tao na dapat sundin. Ito po yung mga batas ng pagiging pagan. Ibig sabihin, hindi sa Diyos. Kaya nga yung Christmas, mga kapatid at mga kaibigan ko, ay nako, yung practice ng sanglibutan. Yan, ang aking pong sinasabi, na yan po ay pagan, no? Pagan po yan, practice na yan. At hindi ko po hinatulan yung Christmas na, kasi actually, ang Bible, silent naman po sa Christmas, at wala pong sinabi si Mrs. White about sa Christmas na ito'y sabi ng Panginoon, walang ganon. Kundi sabi ni Mrs. White, meron siyang sabi na gumawa ng yung Christmas tree. Pero ang layunin, kung ating babasahin yan, ay hindi yung katulad ng ginagawa ng sanglibutan na nagiinom, nagsasaya. Kaya nga, kung titingnan natin, bagong taon, marami ang nananabik na Pasko na. Kaya nangyayari tuloy, ang kalamidad, grabe yung kalamidad, binabagyo, nagkasira yung Yung bagyo, ang Diyos ang may gawa niyan, hindi gagawa ng dyablo. Kasi walang kapangyarihan ng dyablo na gumawa ng mga kasiraan ng kalikasan. Yung kapangyarihan po yan ng Diyos. Kasi yung tao nakasintro doon sa mga gawa ng pagan. Ang nabuhay po niyan sa panahon ng December 25, hindi po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi malabo po. Kundi, ang nabuhay po dyan, dalawang klase, si Mitra at saka si Tamos. Yung Tamos, yan po ay Diyos-Diyosan ng mga pagano. So yun po mga kapatid. At ang tao ngayon, nadideceive, sumusunod sa practice ng sanglibutan. So hindi po masama isipin na mayroong Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo, upang sa gayon maligtas tayo. Hindi po, maganda po yan. No? Bakit itataon pa natin sa December 25? Tradisyon nga yan mga kapatid ng pagan. So yun po ang nangyayari sa atin. Kung sa baga, ito po ay the reality nangyayari na sumasabay talaga yung tao sa kung anong takbo ng sanglibutan. Grabe yung pandaraya ni Satanas. Gumagawa si Satanas ng ibang kapamaraanan upang dayain ang sanglibutan. Anak, yung una na pasensya na, yung aking kasing baby girl ay natulog, nagumising na. Kaya andyan sa aming harapan. Ngayon,
So yun po mga kapatid, uulitin ko po yung pinaka-point ng ating pag-aaral. We must stand firm, no, in faith sa ating Panginoon. Sapagkat walang ibang kalaban ng Diyos, kundi yung Antikristo na gumagawa ng sarili niyang batas na ipipilit na sundin ng tao. So yun po ang ating pinag-aaralan. Kasi ang tunay na mayroong Kristo, mga kapatid, ito lang po, hindi, ang tunay na repentance, hindi po na umiiyak ka, hindi gayon. Kaya na ginamit yung salitang word na repentance, galing sa salitang Griego na metanoio. Ibig sabihin, change our mind and our inner character. Ibig sabihin, kakaiba ka sa sanlibutan. Kaya nga, pag sinabing banal, kakaiba ka sa ginagawa ng sanlibutan. Hindi ka nakikaayon sa kanila. Kung sabaga, sabi ni Pablo, mga peculiar people. Oo, kung sabaga, kakaiba sa lahat. Yun po ano bang tinatawag na pagkakaiba kung wala tayong pagkakaiba sa sanlibutan? O si Brother Junald, gumagawa ng sanglibutang bagay. Ano bang pagkakaiba ko sa sanglibutan? Wala. Katulad lang kami. Ang nabago lang sa akin ang relihiyon. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Ang tunay na mayroong Kristo, ang tunay na mayroong Diyos, yan po ay kakaiba sa sanglibutan. Makikita mo talaga siya na kakaiba siya. Oo. Kakaiba siya sa mga taga-sanglibutan. Pero sa pakabuuhan, ang aking pong punto, mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, ang ginagawa ng Diyos, siya nagbibigay ng pagkakataon para ang tao'y maligtas. Ang aking pong pinupoint dito, tayo po na nasa loob na nakakaalam ng katotohanan. Kasi yung nasa labas, inosente po yan. Kaya nga kung ating pag-aaralan ang ating Panginoong Hesukristo, Sister Annabel, pagka ang kaharap niya iba yung pagkikitungo ng Panginoong Hesukristo. Pero pagka ang harap niya, Pharisee. Kasi ano ba ang mga Pharisee? Iskriba. Mga pinagkatiwalaan ng Diyos, sa kanila yung kaligtasan. Umiiba yung pakikitungo ni Kristo. Oo. Kung sabaga, minumulat sila ni Kristo, sinasaway sila ng Panginoon, hindi para hatulan, kundi para mamulat sa katotohanan na nangyayari sa kapanahunan nila. So, yun po ang reality, mga kapatid. Kasi mabigat ang pasanin, or ano bang sa term na Tagalog nito, mabigat yung parusa sa mga tao na nakakaalam ng katotohanan, ngunit hindi nilalakaran ang katotohanan. Mapanganib po ang ganon. Buti na lang, okay na lang kung mga inosenting tao na walang alam. Pero ano ang nangyayari? Pinagkatiwalaan pa ng salita ng Diyos, alam pa ang katotohanan, pero ano ang nilalakaran? Hindi nilalakaran. Kaya nga meron tayong babanggitin, Sister Annabel. Ito po ay last verse na aking, ito po ay Spirit of Prophecy, na ito po ay last sa aking babanggitin, na ito po ay sinabi ni Mrs. White. Sa aklat po ng Spirit of Prophecy po ito, pagka sinabing Herald and Review, Spirit of Prophecy po ito. Kabilang po ito sa Spirit of Prophecy. Na ano ang sabi, mga kapatid, ng ating kapatid na si Mrs. White? Herald and Review, August 1, 1893, page 5. Among the professed children of God, how little patience have been manifested, how many bitter words have been spoken, how much denunciation has been uttered against those not of our faith. Many have looked upon those belonging to other churches as great sinner. Ito po yung mga tao na grabe manulig sa ibang relihiyon. At inaakala nila na yung ibang relihiyon, makasalanan sila kaysa sa atin. When the Lord does not those regard them, those who look upon the member of the churches have need to humble themselves under the mighty hand of God. Of those who boast in their light, na nagyayabang na sa kanilang katotohanan, and yet fail to walk in it. Hindi nilalakaran ang katotohanan na ito, na kanilang ipinagyayabang, hindi nila nilalakaran. Ano ang tanong? Ito po'y sabi ni Kristo, Christ says. Sinabi ni Mrs. White, Christ says, but I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you, O thou, Capernaum. Sino yung Capernaum? Seventh-day Adventist, who have great light, totoo naman, nasa ating ang liwanag, which art exalted unto heaven in point of privilege, shall be brought down to hell. Papayag ba kayo, mga kapatid,
na ang Seventh-day Adventist ay pupunta sa impyerno? Yan. Hindi po ako may sabi niyan, ha? Si Mrs. White po ang nagsabi niyan. Ito po yung mga tao na alam ang katotohanan, ipinagyayabang pang katotohanan na nasa amin ang katotohanan, subalit hindi nilalakaran ang katotohanan. So ito po yung masaklap na kalagayan pag ganito ang ating kaisipan. Master nga natin yung Biblia. Kasama po ako dito, ha. Kahit master ko yung Biblia, grabe ako sa Biblia, subalit hindi ko nilalakaran kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Matutulad din ako sa Capernaum na mapupunta doon sa Hades, sa impyerno. So yun po mga kapatid ang reality. Si Mrs. White, ang tanong, kinonsinti ba ni Mrs. White? Wala. Si Mrs. Ellen White, siya po sinasabi niya kung ano ang pinasasabi ng Panginoon. Ito'y galing sa Diyos kasi sabi niya, Christ says. Ito'y sabi ni Kristo. No? So yan po ang maliwanag na reality ng church. Ang church po natin ngayon, mga kapatid, hindi po okay. Sabihin po natin ang katotohanan sa Biblia, wag po nating sabihin na ang church okay. Walang problema ang church. Ang church po, mga kapatid, mga kaibigan, napasok na ngayon at nagpapasok na yung mga maling aral. Kaya nga, ang programang ito, ang ating programa, tayo po yung nangangaral ng ganito para mamulat tayo sa katotohanan. Kasi marami ngayong nangangaral na iba na yung pinapangaral. Kaya nga, kung titingnan natin, bagamat kami po ay 100% na makapagsasabi, ito po ang tunay na church. Pero ngayon, mga kapatid, iba-iba ang turo. Iba-iba ang stand. Hindi mayroon tayong core doctrine. Doon dapat tayo, mga kapatid, sa core doctrine. Doon po tayo nagkakaisa. Ano bang core doctrine natin? Trinity, pagka-Diyos ni Kristo, mga ganun. Pero ngayon, maraming hindi naniniwala sa Trinity. Maraming ngayong hindi naniniwala sa sulat ni Mrs. White. Oo. Kasama kasi yung Spirit of Prophecy sa ating 28 fundamental beliefs. Doon po tayo magkaisa, mga kapatid. No? Yung core doctrine na tinatawag, doon kasi nakaangkla ang ating pananampalataya sa tinatawag